po sa lahat ng mga nakakapakinig po sa mga oras po na ito. Muli po ay nagpapasalamat kami unang-una sa Diyos at sa atin pong Panginoong Kristo na kanyang Ama, na Ama ng ating Panginoong Kristo at ang ating Panginoong Kristo na kanyang anak. Kami po ay nagpapasalamat ng marami dahil nagkaroon kami ng ganitong pagkakataon na, kami po ay makapag-share sa inyo ng mga naintindihan po namin sa pag-aaral po ng mga sulat ng ating Panginoong Kristo, sulat ng ating mga apostol sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating Panginoong Kristo. I correct myself. Yun po mga kapatid. Gusto namin i-share po sa inyo ito sa mga oras po na ito. Kami po humihingi ng paumanhin sa inyo. Kung meron kami kayong mararanasang mga parang discomfort sa inyong panunood or may makita kayong mga bagay na hindi kaaya-aya sa panahon po ng pagla-live namin. Ako po'y kinakabahan. Yan pong nararamdaman ko ngayon sa mga oras po na ito na naghahatid po kami ng mga bagay po ng karunungan ng Biblia, ng mga kaalaman na nagmumula po sa salita ng Diyos at nagmumula sa mga sulat ng mga alagad po niya. Ngayon, ang amin pong ipinangako sa gabing ito, kasi ito po hindi natuloy nung nakaraan, kaninang umaga po yata, kahapon, nag-set po kami ng live, kaya lang, dahil nga hindi naman po ako masyadong marunong nitong mga bagay-bagay sa live, mga ganyan, ay nagpaturo kay Brad Jeff. So, parang ang nai-record lang yung usapan namin ni Brad Jeff nung kami nagla-live. Si Brad Jeffrey Punayo po. Siya ang nag-instruct sa akin ng mga bagay tungkol sa pagla-live. Ngayon po ngayong gabi naman na ito ay meron kaming kaunting nalaman dun sa pagla-live. May mga nagtuturo din po kasi sa akin ng mga ibang mga tao, kaya lang sometimes they are absent po sila kasi may mga trabaho rin, may mga ginagawa din po sila. Kaya hindi ko sila maabot. At nag-iiwan na lang sila ng mga message minsan sa amin. Ngayon, na po tayo po ay mag-umpisa na, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral po ng mga bagay-bagay ukol po sa salita ng Diyos sa mga oras po na ito. Gaya ng aming ipinangako, ang atin pong pag-aaralan o ang amin pong i-share sa inyo ay yung nakasulat po sa Santiago, sa English po ay James chapter 3 verse 1 patuloy. Ayan po. May sinasabi po kasi ang si James or si Santiago na this is an exhortation. Ito po yung kanyang payo. Ito yung kanyang paalaala, reminders sa mga kapatid. May sinasabi po kasi siya doon sa 3 na huwag maging guro ang marami sa inyo. Yun po mga kapatid. Ngayon, yun ang pag-aaralan po natin, yung mga nakapaloob doon sa sinabi ng ni Santiago, yung mga sinabi ni James. Yan. Ang James po na ito mga kapatid ay hindi ko sasabing apostol siya, no? Kung ano lang po ang nakaletra, doon lang po muna tayo.
Ang James po na ito sa 1:1, siya ay si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Yan, ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Yun, yung James po na ito yung James na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Alipin siya. Wala naman pong binabanggit na siya po ay apostol or anuman. Kasi ang isang Santiago po, kung di ako nagkakamali, mayroon kasing Santiago ang apostol. Ngayon, mayroon isang Santiago na napugutan ng ulo. Hindi ako nagkakamali, napugutan ng ulo yun. Yung isang Santiago. Mamaya, hanapin natin yung talata. Ano? Kumbaga, nauna siyang namatay. Pero itong Santiago, ito buhay po siya. Ang Santiago po kasi nasulat yan way back. Hanapin ko lang po sa ano, no? Sa Google. I-Google natin yung word na Santiago o Book of James. Ito siya. Nasulat po ang Book of James way back of James. Ayan. Date. Date. Ayan. So, ang sabi dun sa Wikipedia na nakita po namin, the earliest extant manuscript of James usually date to the mid to late 3rd century, dated consensually 65 to 85 CE. Yan. Like Hebrews, James is not so much a letter as an exhortation. Sabi nila, no? So, nasulat po between 65 to 85 CE. Yun po ang nakuha nating informasyon sa Wikipedia. Ngayon, kung mag-search pa tayo ng marami pa, maraming nagbabanggit kung kailan na ano yan na record or naisulat sa panahon po ng una. Yan. Pero yung inano lang natin Wikipedia 65 to 85 CE. So baka maaring doon between those years sa may nakapaloob doon kung kailan siya nasulat. Ayan, yun po mga kapatid. So ito pong Santiago na ito ay alipin ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. So karapat dapat natin siyang paniwalaan. Karapat dapat natin siyang sampalatayanan yung kanyang mga isinusulat. Bagaman mamaya pag-aaralan natin kung tayo ba ay kasama sa mga sinulatan ni Santiago, sa mga sinulatan ni James. Kasi ang isang sulat na nakapaloob sa kanyang sulat, dun sa 3, huwag maging guro ang marami sa inyo. Ngayon, nung pag-aaralan nga natin, mga kapatid, ay yung mga dahilan kung bakit sinabi ni Santiago sa mga kapatid na huwag maging guro ang marami sa inyo. Yun ang kanyang sulat, yung kanyang paalaala, yung kanyang payo sa mga kapatid na sinulatan po niya. Huwag maging guro ang marami sa inyo. Yan. Ngayon, puntahan natin ngayon yung pag-aaral na yun. Pipilitin ko po na ito'y matapos ng 1 hour lang. Hanggat maaari, 1 oras lang po mga kapatid, or kung medyo mapahaba-haba pa at may dadagdag tayo, aabot tayo na hanggang 2 oras. Pero magta-try po ako na kahit 1 lang oras matapos natin po ito. Kung hindi man, medyo mahaba-haba po, kayo na lang po ang magpaumanhin. Ngayon, sa mga wala pong hindi man na nakakapanood ngayon ng live, ito po'y naka-record naman. Naka-record naman to after po ng live. Naka-settings po ito ng
i-publish after ng live. Yun po. Yan ang atin pong masasabi sa inyo. Puntahan na natin ngayon ang ating pinag-aaralan. Bakit? Ano yung mga dahilan? Bakit sinabi ni Santiago po yun na huwag maging guro ang marami sa inyo? Yan. Huwag maging guro ang marami sa inyo. Bakit sinabi ni Santiago yun dun sa mga kapatid? So, puntahan muna natin mga kapatid ang isa pong dapat nating maintindihan. Sino ba ang sinabihan ni Santiago na huwag maging guro ang marami sa inyo? Maano naman yun meron na tayong kaagad na idea My brethren, mga kapatid ko. Yan. So, yun na po yun. Ang sagot doon sa tanong natin kung sino ang mga sinulatan niya. But we have to be more specific. Ganun po ang pag-aaral sa salita ng Diyos sa mga sulat ng mga lingkod ng Diyos ng una, na kapag tayo po ay kukuha pa ng detalye or details, mga detalye na nakapaloob sa isang salita, ay mag-aaral ka pa, magsasaliksi ka pa ng iba pang mga talata para makakuha ka ng mga detalye. Gaya halimbawa, ang sinulatan dito, mga kapatid. Sino-sino yung mga kapatid na yun na sinulatan niya na mga kapatid na huwag maging guro ang marami sa inyo? Basahin natin ang Santiago 3:1 po yun, Puntahan natin ang Santiago 1:1 hanggang 2. Ito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Si Santiago, na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Yan. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yan po yung nakasulat mga kapatid. Meron po ako nakitang isang panood. Welcome po kayo kapatid. Hindi ko lang kasi makita kung paano ko makikita kayo Presensya na kayo, lang kayo, kung kakilala ko po kayo, mag-send lang kayo sa messenger namin po, mga kapatid. Yon. Ngayon po ituloy natin ang pinag-aaralan po natin. Sa bagay naka-record naman po ito kung gusto nyong maumpisahan yung umpisa. Ang pinag-aaralan po natin dito ay yung bakit sinabi ni Santiago sa mga kapatid na huwag maging guro ang marami sa inyo. Marami pong mga dahilan doon na nakapaloob doon sa sinabi ni Santiago na yon. Ngayon, ang kukunin lang po natin yung nakaletra. Huwag tayong hihigit muna doon sa nakasulat o huwag tayong hihigit sa nakasulat. Kung ano lang po muna yung nakaletra na nakikita natin, yun ang ipapakita nating mga dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo na huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Sabi niya. So, gaya ng pinag-aaralan natin kanina, kanino ba nakaukol yung sulat ni Santiago? Ang sabi po rito ay mga kapatid ko. So yun, mga kapatid ko. So kung i-detail pa natin or i-detalye pa po natin mga kapatid, we are going to in a bottom line, bababa tayo ng bababa, ang tinutukoy niyang mga kapatid ay yung nasa Santiago 1:1 hanggang 2. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Kristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. So ang mga kapatid po na kausap niya rito ay hindi po mga hintil. Hindi po mga hintil. Tayo po yung mga hintil. At nung unang panahon, meron pong mga hintil din nung una. Ngayon, ang mga kausap dito, kung idedetalye nga po natin, mga kapatid,
yung 12 angkan na nasa pangangalat. O yun, 12 tribes. Wala tayong mababasang Israel eh. Pero automatically, kapag sinasabi pong 12 angkan, pag ang nagsalita po ay Ebreo, kung ang nagsasalita po ay Hudyo, automatic yun na ang dapat kaagad na maintindihan po natin, ang tinutukoy ng mga angkan ay yung angkan ni Israel. Oo, wala na. Kasi kung may mababasa man tayong sa kanya, meron kasing ganun, 12 nation o 12 bansa manggagaling sa kanya. Yung sa Genesis po mababasa yun eh. O eh yun, 12 yun. Pero ito po mga kapatid na tinutukoy dito na mga sinulatan ni Santiago na alipin ng Diyos, wala pong binabanggit na apostolan, no? Ang nakalagay lang po, alipin ng Diyos. So doon lang muna tayo sa nakaletra. Alipin siya ng Diyos. Wala kang mababasa na apostol para hindi po tayo mailigaw ng ating mga unawa, ng ating mga isip. Doon lang muna tayo sa nakaletra. Alipin siya ng Diyos at ang kanyang sinulatan, bumabati siya sa 12 angkan na nasa pangangalat. So kung ikaw lulugar sa lugar po ni Santiago sa panahon niya, kung ikaw lulugar doon sa panahon niya, yung sulat na is-distribute ito sa mga Israelita sa 12 angkan na nasa pangangalat. Ayan po. So meron na tayong idea kaagad mga kapatid kung sino yung kanino intended yung sulat ni Santiago. Naka-intended ito sa mga Kristiyano na Israelita. Mga kapatid niya ito. Mga kapatid niya ito kay Kristo. Ngayon, sino-sinong mga nasa 12 pangangalat o mga kapatid niya, ano pa natin, we have to go deeper pa. We have to go deeper pa kasi may sinasabi sa Biblia na hindi ang lahat ng uh, sa Israel ay Israel. O, merong ganon, di po ba? So, i-go deeper pa po natin, i-detalye pa natin ulit pa kung sino-sino itong mga kapatid niya kay Kristo, kung sino-sino itong 12 angkan na nasa pangangalat na kinakausap niya, na sinabihan niya na huwag maging guro sa inyo ang marami sa inyo mga kapatid. O, puntahan natin yung Santiago po, 2:1. Ito. Tapos, yun, 2:1 lang po muna. Mga kapatid ko, di mga kapatid na naman po ito, yayamang mayroong kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. So yung mga kausap niya rito, kung i-go deeper pa natin, ang kausap po niya rito mga kapatid, ay mga kapatid na mayroong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. May mga may mga faith. Ang ginamit po kasi sa Tagalog, pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, hindi yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kundi, sa bagay, hindi ko muna itatakil po yung niyan, kasi kung pupuntahan natin sa Greek, kung paano sinulat po yung salita, doon natin malalaman kung yun ay pananampalataya ng ating, puntahan na nga lang natin para panigurado. Puntahan po natin, sa Greek, kasi iba po yung pananampalataya ng Panginoong Sukristo kaysa doon sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Alam kayo may naman po yun maiintindihan naman ninyo agad yun kasi hanapin ko po sa Greek yung saan yun sa James 3:2. James 3:2. Kaya medyo lang
magtatagal-tagal ng kaunti kasi maghahanap ako ng ganito. Para po wag naman kayo wag ko naman po kayong mailigaw, mga kapatid. Ito ang nakalagay rito sa 2:1 pala yun. 2:1. Sa Greek, ito. Sa Greek pa yan. Brothers of me, not with partiality, hold the faith of the Lord. Yan. Faith of the Lord of us. So yung of the sa Greek ay yan, ho or he. Yan. Definite article, the. Ayun nga. So lalabas po, ito ay the faith of our Lord Jesus Christ. Pananampalataya ng Panginoong Sukristo. Ayan po ang sa Greek. So ito, magkaiba kasi po yun yung pananampalataya sa Panginoong Sukristo at yung pananampalataya ng ating Panginoong Sukristo. Kasi ang Panginoong Sukristo po may pananampalataya yun sa sarili niya meron siyang pananampalataya At tayo naman may pananampalataya rin tayo. Marami tayong sinasampalatayanan or pinaniniwalaan. At ang isa pong sinasampalatayanan natin ay yung pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Ngayon, hindi na natin masyadong i-detalye yung bagay doon kasi ang pinag-uusapan lang natin kung bakit sinabi ni Santiago na huwag maging guro ang marami sa inyo. Yun ang yun ang kanyang reminders sa mga kapatid na kausap niya. At yun nga, ang mga kapatid po na kausap niya ay yung 12 angkan na nasa pangangalat. Mga kapatid yun niya kay Kristo yun. Yung 12 angkan na may pananampalataya ng ating Panginoong Sukristo. So, kung i-detalye talaga po natin, doon makikita na po natin kung sino talaga yung kausap ni Santiago. Ngayon, kung ang pag-uusapan ni bakit natin ginagamit ang talata na ito at ikapit sa atin, ibang usapan naman po yun. Ibang pag-aaral naman ang dapat na itakil natin doon. Kung pwede ba tayo, hindi naman tayo ang sinulatan Ang sinulatan, ang mga 12 angkan sa pangalat. Di po ba? So, iba namang pag-aaral po yun. For the meantime, yun lang munang mga dahilan. Kung bakit po sinabi ni Santiago na alipin ng Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Sukristo na huwag maging guro ang marami sa inyo. Yan, ayaw hindi kumbaga hindi gusto. Kasi yung wag, bawal yun ang isang kahulugan ng wag mong gawin yan, bawal yan, bawal. So, forbidden yan. Wag mo. Kaya yung wag, ganon. Yan ang ibig sabihin ng wag Wag kang papatay. Forbidden na pumatay. Yun din, ganon din na yung wag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Dun sa maraming mga magkakapatid na tinutukoy niya, wag dapat maging guro ang marami ron. Dun sa mga kapatid niya ngayon, bakit niya sinabi yon? Samantalang yung mga kapatid na kausap niya, may mga pananampalataya ng ating Panginoong Sukristo. Ganun, mga kapatid, ang mga kausap niya, may mga pananampalataya ng ating Panginoong Sukristo. Basta pag tinutukoy siya ng mga kapatid, yun nga yung mga kapatid na tinutukoy niya, mga kapatid niya kay Kristo. May mga pananampalataya ng ating Panginoong Sukristo. Pero, wag maging guro ang marami doon. Ang sabi niya, ang tanong, bakit? Bakit niya sinabi yun? Ano ang mga dahilan, mga kapatid? Kasi hindi naman natin maitatanggi, Hindi naman natin maitatanggi maraming mga guro sa Israel.
Yan, hindi na natin ano yan na ang isang pinakikilalang guro sa Israel ay mga Pariseo, Pharisee. Yan, kinikilalang mga ano yan mga tagapagtanggol ng kautusan ni Moises. Ayan, mga Pariseo, mga guru din yung mga yan Yung mga saserdote, ayan, guru yung mga yan. Mga dakilang saserdote, mga priest, mga guru ng mga kautusan yung mga yan. Yun po. Pero ang payo ni Pablo do sa ay ni Santiago do sa kanyang mga sinusulatan, huwag maging guro ang marami sa inyo. Ngayon, alamin natin yung isang nakaletra. Alamin natin. Kasi nandoon lang din naman ang sagot Maraming mga dahilan Kasi merong mga tinatawag na reading between the lines. Sinasabi sila, parang ganito, merong uh, sabi sa Bible, tumangis si Jesus. Yung word na tumangis si Jesus, wala kang mababasa tong luha. Yung pumapatak ang kanyang luha. Automatic yun. Nung tumangis si Jesus, sa 11 yun ng 1 tumangis si Jesus, wala ka mang mababasa, automatic yung reading between the line, may luha si Kristo Si Kristo yung umiiyak Meron kasing umiiyak, walang luha yung nakalagay kasi naman doon, tumangis. Ibig sabihin, talagang tumangis si Kristo. May luha yon. Yung katawan niya, lumuha yun. May luha yun. Huwag ka mo walang nakasulat doon. Pero yung logic na yun, matatanggap natin yun Kasi nga, meron talaga noon. Di po ba, mga kapatid? Meron yun, pero hindi nakasulat yun. Pero andun yun. Andun yun sa talata. Ganun din, may mga dahilan po si Santiago kung bakit niya sinabihan ng mga kapatid ng mga sumasampalataya na may mga pananampalataya na mga Israelita na huwag maging guro ang marami sa inyo ay merong nakaletrang dahilan. Doon muna tayo sa letra, no? Mamaya kung makagagawa pa natin, puntahan natin yung mga hindi nakaletra pero andoon sa loob ng letters. Ang tawag doon mga espiritu na nasa loob ng letra, mga kapatid, ang tawag nila doon. Ayun. So puntahan na natin yung mga dahilan. Maraming mga dahilan Puntahan natin ang isang dahilan na mababasa po natin. Ngayon, bago po natin pala puntahan yan, bago natin sila, tingnan muna natin sa Greek yung sinasabi doon sa 3:1 hanggang 2 sa Greek. Ito po, mga kapatid, ito yung Greek niya. Sinulat ko na para tingnan nyo na lang. Ayan, kung makikita ninyo, ayan. Ganyan ang pagkakasulat sa Greek Tingnan ko paano. Ayan. Ngayon, pwede ko naman siyang screen, start screen. Yung, walang lumalabas Start screen. Hindi lumalabas yung start screen. Naka-degrade out. Mga kapatid, yung start screen. Kaya hindi ko siya ma-share. Yung start screen share. Yun ang nakalagay doon. Pero yun, pinakita ko na sa inyo. Ito yun. Kung may pakita ko pa nga sana sa Greek sa tablet, ito Ito yun. James 3:1. Pakita ko muna sa inyo sa Greek ko. Ayan. Greek. Ewan ko makita ninyo. Ayan. Kita ba? Kung may naka-degrade out kasi yung start screen share Sana may pakita akong gano'n. Pero ayan po yan. Yun. Kaya pwede nyo namang i-pause yan kapag naka-record ito, mga kapatid. Yan. Ibig sabihin, ito na lang, ipapakita ko na. Ito po sa Greek. Nakalagay not, tapos much many, instructor, tapos to become brothers, mine,
Yung consider knowing that great condemnation verdict received. Mga ganun siya. Sa Tagalog, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalaman na tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sa Greek po, ito yung nakasulat doon sa 3:1. Not many instructor become brothers. Yan. Mine. Knowing, yung knowing, pwedeng consider yon, that great condemnation received. So sa Tagalog kasi may nakalagay, tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sa Greek po, wala yung word na we. Tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. So kung uugatin natin sa Greek yung salita, walang word talaga na we. So hindi isinama ni Santiago kanyang sarili na siya tatanggap ng tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Bakit hindi niya isinama yung kanyang sarili na tatanggap ng mabigat na hatol? Kundi ang sinabihan niya na huwag maging guro ang marami sa inyo. Yan, mga kapatid. And sa verse 2, nakalagay, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin naman makapagpigil ng buong katawan. Yun, may kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Sa Greek po, ito ang nakalagay, many indeed stumble. Yung stumble, pwede pong sin or ear. Nagkasala or natisod sa Tagalog. Ayan, many indeed stumble. All. Sabi niya, if anyone in speech not stumble, one perfect man, able stop indeed all the body. Yung many po doon sa Greek, yung many doon ay ito, sa Greek, ang many po doon ay polia. Sa Strong 4183, much, many. Yan, polus. Yung yun ang ano niya sa Strong, polus. Ibig sabihin, much, many. Ayan. Hindi yung parang kasi ang dating sa sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Di wala rin tayong lahat doon Wala rin tayo doon. Hindi rin isinama ni Santiago yung sarili niya doon sa dos. Sapagkat tayong lahat ay nangatitisod. So hindi kasama si Santiago doon sa sinasabihan niya na natitisod dahil sa Greek wala yung we. In many ways, we offended all. So, ganun. Kaya malalaman natin mamaya yung mga kasukasuan tungkol dyan. So, doon sa sulat po na yan, kung titingnan natin sa Greek, wala yung we. Hindi sinasama ni Santiago yung kanyang sarili doon sa sinasabihan niyang mga kapatid na natitisod sa salita tapos tatanggap ng hindi kasama doon si Santiago. Yun po ang nasa original manuscript, Yun ang nakalagay sa Greek, walang we. May mababasa na lang kasi natin yan sa English at sa Tagalog, sa King James Version, sa Diglot, sa mga iba pang mga translations, meron ng ganun. Pero sa totohanan, sa talagang original manuscript, walang we. Walang we po doon. Mamaya, bakit nasabi natin na walang we? Or bakit sa original manuscript walang we, walang tayo. Hindi sinama ni Santiago yung kanyang sarili. Pero mamaya matatakil po natin yan. Pero yun lang ang gusto kong kung kayo mayroong Greek sa inyong bahay, sa inyong mga tab, sa inyong mga cellphone,
pwede nyo siyang tingnan yung Greek po, mga kapatid, yung Greek word na talagang nakasulat po dun sa salita. Ayun. So, yun. Naintindihan na natin yun, Ang sabi doon, wag, wag marami instructor. Yung guro doon sa Greek, instructor yon. Instructor. Guro. Ina natin. 3, 1. Instructor po yon na ang ibig sabihin, teachers, didaskaloi. Sa Strong's, yun ay didaskalos, an instructor. Yun. So, bawal o pinagbawal ni reminders niya o paalala niya sa mga kapatid, pinagbawal niya na huwag maging guro ang marami sa inyo. Oo, gano'n ang nakalagay. Not many instructor to become brothers of mine. Ganun ang nakalagay sa Greek. Not many instructor to become brothers. Oo, wag maraming guro. Wag maging maraming guro, mga kapatid ko sa inyo. Wag maging maraming guro. Dahil nalalaman natin na nalalamang tatanggap ng lalong mabigat na hatol. So, yung tinutukoy niya na tatanggap ng lalong mabigat na hatol, yung mga sinasabihan niya na huwag maging guro ang marami sa inyo. Kasi tatanggap ng bigat na hatol. Ngayon, sa tanong natin, bakit ipinayo ni Santiago na apostol na huwag maging guro ang marami sa mga kapatid ng mga Israelita? Ayan, titingnan natin ng isang dahilan. Pinakita na namin sa inyo sa Greek, yung isang bagay po na dapat ninyong maintindihan sa original manuscript niya. Ayan, ang isang dahilan, ito. Ang isang dahilan po na nakaletra na mababasa natin, babasahin ko lang ulit, Sa dos muna tayo, tsaka natin babalikan yung 1. Sapagkat sa maraming bagay, sa English kasi, sa Greek kasi, many indeed stumble. Marami ang natitisod. Marami ang natitisod. Kung ang iba hindi natitisod sa salita, ganun ang ibig niya sabihin sa Greek. Marami ang natitisod or nagkakasala. Many indeed stumble all. Yan. Doon sa marami na yon, doon sa all na yon, yung lahat na yon, all, yung sinasabihan niya, doon sa marami na yon, natitisod sila sa salita. Na nagkakasala sila sa pagsasalita. Yun ang ibig sabihin po nun sa Greek. Ngayon sabi niya, if anyone, kung ang sino ay hindi natitisod sa salita or hindi nagkakasala, parehas lang po yun yung natitisod at saka yung nagkakasala sa salita. Yung tinutukoy po kasing salita doon, dahil komo ang konteksto ay huwag maging guro ang marami sa inyo. Tiyak ang isang dapat nating intindihin, ang isang nakapaloob doon, yung pagtuturo o yung pag-i-instructor, ang pagiging instructor mo, yung pagtuturo mo, yung pag-i-instruct mo ng siyempre, pag instructor ka, magsasalita ka Diba ganun yun? Pag instructor ka ng isang subjects, halimbawa, science, magsasalita ka. O kung para ikaw ay maging legit na makapagsalita, dapat may pinagtapusan ka bilang science teacher. Meron kang degree, meron kang bachelor, meron kang pinangahawakang mga
criteria or mga requirements na pwede ka talagang magsalita. Kaya ngayon, pag wala kang mga ganong mga bachelor's degree, wala kang lisensya sa pagtuturo, hindi ka pwedeng maging guro, hindi ka pwedeng mag-teaching, hindi ka pwedeng maging teacher. Di po ba? Ganun ang ibig sabihin nun kung pupuntahan natin sa literally explanation no. Ganun din. Ganun din. Sabi ni Santiago, wag maging guro ang marami sa inyo. Kasi dun sa mga marami na yon na gustong maging guro, marami doon natitisod sa salita eh. Nagkakasala sila sa pagsasalita. Nag-i-instruct sila, nagsasalita sila, nagkakamali sila, nagkakasala sila. Kaya ikaw ba naman, lagi kang nagkakamali sa pagsasalita, lagi kang natitisod sa pagsasalita, lagi kang nagkakamali sa pag-i-instruct, sa pagsasalita, sa pangangaral, sa pagtuturo. Abay, karapat dapat ka bang maging guro? Yun ang ibig sabihin ni Santiago eh. Ha? Pagsasalita yun. Pagsasalita yun ang sinasabi niya. So, sa bagay, yung pagsasalita, action din yun eh. Kaya lang, nagsasalita ka lang, wala ka pang ginagawang kung ano-ano mang gawain dun sa sinasalita mo. Ang nagiging problema sa kanila, ituloy lang natin ang basa, no? Ituloy lang natin. Dun sa 3:3. Kasi sabi niya sa 3:2, kung ang sino man ay hindi natitigil sa salita ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. May kinalaman na dito yung katawan. May kinalaman na yung body mo. Yung buong katawan mo, may kinalaman na rito bilang isang instructor, bilang isang tagapagturo, bilang isang teacher ng salita. May kinalaman na. Ang sabi ni kung hindi ka natitisod sa pagsasalita, hindi ka nagkakasala, hindi ka nagkakamali sa pag-i-instruct, yung mga tao na yun, sakdal yun, sabi ni Santiago. Mga perfect na yun. May kaya rin namang makapagpigil ng katawan. Kaya niyang magpreno sa bibig. Basahin natin. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Di ba? Kung tutuloy-tuloy nyo yung basa dyan may kinalaman na sa preno May kinalaman na yan sa pagpipigil. Yun. Pagpipigil sa pagsasalita at sa paggawa. Yun ang ibig sabihin nun Kung babasahin nyo yung buong Santiago, ulit-ulitin nyo. Ang isang konteksto niyan pagsasalita at sa paggawa. Di ba? Hindi po pwedeng maging instructor yung ganon, sabi ni Santiago. Nagsasalita ka, hindi ka nagpipigil. Mali-mali yung sinasabi mo. Mali-mali yung mga pinagsasabi mo. Mali-mali yung itinuturo mo. Mali-mali yung mga ini-instruct mo dun sa mga tao. Automatically, hindi siya nagpipigil ng kanyang pagsasalita. Nagkakamali siya palagi. Yung tao na yun, yung ganong mga tao, wala ring wala ring kakayahan yon na makapagpigil sa kanyang katawan. Hindi rin marunong pigil yun. Tuloy-tuloy yun sa pagkakamali. Diba? Kasi, yun ang ibig sabihin ni Santiago po rin Yun ang isang dahilan na mababasa nating letra por letra na malinaw talaga.
mga kapatid. Ito'y may pinag-uusapan dito ay yung action, which is yung pagsasalita mo, at yung action na ginagawa ng katawan mo. Kasi may sinasabing ganito sa Bible eh, nagsasalita ka ng sinasabi mo, hindi mo namang ginagawa. O, di ba merong ganun? Basahin natin muna yan bago tayo magtuloy. Ano? Hahanapin ko lang po yung talata. Alam po, di ako nagkakamali, sa Roma yun eh. Merong ganito. Ito, sa Roma 2, ang talata po'y 22. Ikaw na nagsasabing ang tao ay wag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay nananakawan mo ang mga templo. O, di ba mayroong ganun teacher eh, nagtuturo siya ng kautusan, nagtuturo siya ng mga bawal-bawal, samantalang siya hindi nga niya pinagbabawalan ng kanyang sarili. Kung ano yung sinasabi niya na bawal, yun nga ang pinagagagawa niya. Nag-i-instruct siya na huwag kang mangangalo niya, siya mismo nangangalo niya. Palagay mo kaya ikaw na teacher karapat dapat kang maging teacher. Sinasabihan mo ang mga tao na mali ang turo ninyo. Ikaw din pala, mali din pala turo mo. Diba? O kasama po kami doon, ano? Kasama ngayon, kung intended din sa atin yon, tsaka na natin pag-usapan yon. Kung yung sulat para din ba sa atin, sa ating panahon. Ibang pag-uusap na po yun. Pero punta tayo sa panahon nila, merong ganun talagang gustong maging guro. Kailan kung ang klase ng pagiging guro mo, hindi ka marunong magpigil sa pagsasalita mo, tapos lagi kang nagkakamali, lagi kang nagkakasala, tapos sinasabayan pa ng iyong mga paggawa, karapat dapat ka bang maging guro nun? Hindi ka karapat dapat na maging guro nun. Hindi tayo po pwede doon, mga kapatid, kung ganun tayo. Hindi tayo po pwede sa ganun. Huwag tayong maging guro. Yun ang isang dahilan na mababasa natin, mga kapatid, letra por letra na maiintindihan talaga natin Kasi mayroong nga naman nagkakasala sa pagsasalita. So yung tinutukoy po na pagsasalita doon, pagtuturo doon, isa yun. O halimbawa, sa panahon hindi ka naman nagtuturo, hindi ka naman naguguro-guro, nagsasalita ka lang ng common na pagsasalita, ganun din yun. Ganun din ang nangyayari doon. Laging nagkakamali yun, mga kapatid. So yung diwa ni Santiago doon, ang diwa doon, ito po ay pagtuturo. Pagtuturo ang isang diwang inaano doon. Kasi ang konteksto po guro O di ibig sabihin, nagtuturo ka, nag-i-instruct ka. O naguguro ka, mga kapatid. Parang ganito, babasahin natin yung isang talata, ano? Sabi dito sa 2:8 ng Santiago, sabi rito, basahin na natin yung 2:8 ng Santiago. Gayunman, kung inyong ganapin ang kautusang hari, sabi niya, ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Mabuti yon. Ginagawa mo yung royal law according to the scripture. Alam nyo, may dahilan nyo kung bakit sinabi na royal law yun. Royal. Ayan, tsaka na lang natin pag-usapan yan. Ang sabi ni Santiago sa mga kapatid na sinasabihan niya na huwag maging guro, ang marami sa inyo, yun. Ano po huwag nyo pagkamalian, mga kapatid. Yung mga kausap niya rito, yung dun sa tres, yung mga huwag maging guro. Okay, may sinasabihan din siya rito ng mga kapatid naman. Ngayon, sabi niya, tuloy natin. Gayunman, kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapwat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao,
ay nangagkakasala kayo at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Sa 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat, sapagkat ang nagsabi huwag kang mangangalunya ay nagsabi naman huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong hukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. O, doon pa lang malinaw na po sa 2:12. Yun ang ibig sabihin po doon, mga kapatid Yung sabi, sa 2:12 tama. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin. Kung sumusunod ka na rin lang naman sa buong kautusan, sa royal law, gaya nung iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ayun, kung susundin mo yon, dapat sundin mo na rin yung huwag kang mangangalunya. Sundin mo rin yung huwag kang papatay. O di, kung susunod ka rin lang naman sa kautusan ng Diyos, susundin mo lahat. Diba? Ganun yun Kasi ang nagsabi na huwag kang mangangalunya, siya na nagsabi na huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalunya, papatay ka naman, nagiging makasalanan ka rin sa lahat. Merong mga ganong guru sa kanila sa panahon ng Israel, sa panahon nila Santiago, merong mga ganong mga guru. Nangangaral sila na huwag mangangalunya, pero sila'y nangangalunya. Pero ang gustong mangyari po ng mga apostol nung una, ang gustong mangyari ng mga tagapagturo ng una, gaya ng mga apostol, gaya ng mga propeta, mga nagtuturo, yung mga nangangaral, ang gusto nilang mangyari, kung ano yung sinasabi mo, yun din ang dapat mong gawin. Kung marunong ka magpreno sa bibig mo, dapat marunong ka rin magpreno sa katawan mo. Malinaw naman yun, di naman pumaano yun mga kapatid, sa awa naman ng Diyos, malinaw naman yung thinking na yun o yung unawa na yun mga kapatid. Kasi yun ang ibig sabihin ni Santiago dun Kung babasahin nyo yung buong Santiago mga kapatid, kung nagsasalita ko ano yung sinabi mo, dapat yun din ang gawin mo. Kung ano yung ipinangangaral mo, dapat yun din ang gawin mo. Kung ano yung sinasabi mo sa kapatid mo na ganito, na wag, dapat ikaw mismo, unang-unang wag kang gagawa nun. Diba? Ikaw ang unang-una na wag gagawa nun. Kung ano yung sinabi mo, dapat yun din ang gagawin mo. Para ikaw ay maging guro. Karapat dapat kang pakinggan, karapat dapat kang magturo, karapat dapat kang magbigay ng payo, karapat dapat kang mangaral. Kasi nga, ang nangyayari kasi nung una, merong mga ganun kasi, parang ganito, bibigyan ko kayo ng isang talata. Ito, guro ito Guro ito, sabi ni Kristo. Si Kristo po may sabi nito. Ang kausap niya si Nicodemo So may pinapaliwanag si Kristo sa kanya na kailangang ipanganak na muli ang tao. Sabi niya ganun. Nung bandang huli, nagtanong si Nicodemo ba yun? Tama. Isa siyang pareseo na nagngangalang Nicodemo. Sa 3 yun ng 1. Basahin nyo na lang po tuloy-tuloy yun. 3:1 pa tuloy-tuloy. Yun. Ang sabi ni Kristo sa kanya, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Nagtanong ngayon si Nicodemo. Sabi niya, paanong may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Yun. Tapos, sabi nung bandang huli, eto, pakinggan ninyo, sa 1:3-2 yun ng 1. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuwat sa Diyos sapagkat walang makagagawa
ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Ito. Ayun. Sa 9 na tayo, tatalo na po tayo. Sumagot si Nicodemo at sa kanya sinabi, anong mangyayari ang mga bagay na ito? Sabi niya ganun pa, mangyayari yun. Papasok uli yung tao sa tiyan ng kanyang ina. Ganun ba yun? Tama ba yung sabi niya? Ito. Paanong may papanganak ang tao kung siya matanda na? Yun. Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina? Sa 2 Gs, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ikaw ang guro sa Israel, hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Ayun, si Nicodemo po mga kapatid, pareseyo yun. Teachers of law. Sabi ni Kristo sa kanya, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, ikaw Nicodemo, ha? Guru ka? Sabi niya, guru ka sa Israel, hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Nagtanong sa kanya guru ka, hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito. Hindi mo naiintindihan yung mga sinasabi ko, yung mga pinagsasabi, guru ka sa Israel. Kasi may mga ganong mga guru sa Israel, mga kapatid, gusto talaga nilang maging guro, inaasaan nilang maging guro. Mga kapatid, hindi masama ang maging guro, Hindi masama ang maging instructor ka ng kautusan ni Kristo sa panahon natin ngayon. Kahit sa panahon naman nila, hindi naman masama kung yun ay ninanasa mo na maging instructor ka. Kaya lang, yung pagnanasa mo na gusto mong maging guro o gusto mong makagawa ng nagnanasa kang mangaral, nagnanasa kang magsalita, may kalakip po yun na obligasyon or may kalakip yun na requirements para maging karapat-dapat tayo. Para tayo ay maging legit, sabi nga nila. Maging parang okay kang mag-go, magsalita. Ganon. Yun. Kaya may mga requirements lang na kailangan para ma-meet mo na ikaw ay karapat-dapat na magsalita. Pero pag hindi po natin na-meet yung mga bagay na yon, yung sinasabi ng mga requirements para ikaw ay maging guro. Kasi para ikaw ay maging guro, sabi ni Pablo kay Timoteo, mula sa pagkabata, basahin na nga natin po yun mga kapatid. Si Timoteo, bukod sa siya ay nakaalam ng mga bagay sa pagtuturo ni Apostol Pablo, siya man ay sinabihan ni Pablo sa ganito, sabi niya. Sa ikalawang Timoteo po yun At mula sa 3:15, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ayun, yung yung kasulatan nakakapagpadunong yun bukod dun sa mga sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya, nagiging marunong si Timoteo. Kasulatan para dumunong ka. Kaya nga sabi niya, magsikap ka sa pagbasa. Diba? Nagbabasa si Timoteo, nagbabasa si Pablo, nagbabasa si Pedro. Kaya naging maalam ang mga lingkod ng una, nagbabasa sila. Ngayon sa pagbabasa nila, tapos isi-share nila pangangaral nila yung kanilang nabasa, yung mga itinuro sa kanila ng Panginoong Jesucristo, yung ipinahayag sa kanila ng Panginoong Jesucristo, yung mga ipinahayag at mga itinuro ng Espiritu ng katotohanan, automatically, nagre-reflect yun sa paggawa nila Kaya sila, may karapatan sila talagang maging guro. Ang mga apostol, may karapatan talaga sila. Walang duda tayo dun Bagaman nung panahon nila, maaring magkaduda ka. Sa panahon, kung ikaw ay nabubuhay sa panahon nila, maaring magkaduda ka kapag first time mo silang mapapakinggan. First time mo silang mapapakinggan,
Pero siyempre sa pakikinig ng iba, naintindihan nila yung mga bagay na ipinangangaral ng mga apostol. Nagtiwala ang mga taong nakapakinig. At kaya din nagtiwala dahil nakita nila yung inugali ng mga apostol sa mga harapan ng mga miyembro. Kaya karapat dapat lang talaga silang pakinggan. Kasi andun nga yun ang diwa, yun ang isang diwa ituro o gustong ipaabot ni Santiago sa mga kapatid na Israelita na nasa pangangalat ng mga may pananampalataya kay Kristo. Ayaw niyang mapahamak itong mga to eh. Ang gustong mangyari ni Santiago sa kanila, wag na lang kayong maging guro. Wag maging guro ang marami sa inyo. Bagaman may mga iba naman po kasi talaga, kailangan dapat guro na eh. O, pakinggan ninyo at mayroong ganun eh. Dapat guro na eh. Basahin natin yung Ebreo. Sabi rito sa Ebreo 5 at 5:11 ng Ebreo patuloy. Tungkol sa kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig, sapagkat ng kayo'y nangararapat ng maging mga guro. Dahil sa kaluwatan ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ni numan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Merong mga ganong mga Israelita nung una eh. Dapat guro na talaga eh. Kasi yun naman ang goal talaga eh. Yun naman ang goal ng isang Kristiyano. Hindi habang buhay tinuturuan ka. Hindi habang buhay na kailangan lagi kang palalahanan. Hindi habang buhay kailangan paano po ba ito? Paano po ba ito? Hindi na kailangan. Dapat dumating sa panahon na ikaw guro ka na rin. Dapat ganun eh. Kasi dahil nga sabi nga ni Apostol Pablo, marami sana akong sasabihin eh. Mahirap ng saysayin. Palibhasay, nagsipurol kayo sa pakikinig. Yung mga nagpurol lang pakikinig, dapat kung hindi lang sana sila nagpurol sa pakikinig, tapos yung kanilang napakinggan, sinampalatayanan at isinapamuhay nila, dapat guro na rin yung mga yun. Yun kasi ang goal eh. Hindi habang buhay, student ka. Dapat pagdating ng panahon, guro ka na rin. Dapat nagtuturo ka na rin. Dapat yun ang yun ang talagang ang isang goal ng isang mga pananampalataya kay Kristo eh. Bagaman may sinasabi lahat bagay mga guro. Lahat bagay mga guro. Ganun. Pero dun sa mga talagang may requirements na maging guro, dapat mga guro na kayo eh. Mga guro na eh. Kailang hindi nga lahat bagay mga guro. Hindi nga lahat mga guro kasi paano magiging guro yun? Ang pupurol, nagsipurol na ang kanilang pakikinig. Lahat pa talaga guro. Hindi nga po pwedeng lahat guro. Pero dapat ganun ang mangyari. Mas maganda lahat guro eh. Kasi darating ang araw, hindi ka saserdote ngayon. Hindi ka saserdote ngayon. Darating ang araw, magiging saserdote ka rin. Magiging saserdote ka eh. Ganun po mga kapatid. Ganun ang dapat nating maintindihan. Yun ang gustong iparating po nung diwa ni Santiago na huwag maging guro ang marami sa inyo. Dahil ngayon, ituloy natin, ituloy natin ngayon. Basahin natin ngayon ito kasi ang dapat na mangyari. Ang gusto kasing iparating, ang isang dahilan po kaya bakit huwag maging guro ang marami sa inyo. Kasi meron doon hindi talaga hindi sila karapat dapat na magsalita. Lagi silang nagkakamali. Lagi silang nagkakasala pagdating sa pag-i-instruct, pagdating sa pagsasalita, mga kapatid. Ngayon, ang gusto ko ngayon ng iparating ni Santiago sa mga kapatid na nakausap niya,
ang sabi niya, basahin natin yung, nabasa na natin yung basahin natin yung 2:12 ng Santiago, basahin lang natin ulit kung yun po ay nabasa na natin. Ano? Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Yun pang mga kapatid. Kung ano yung sinasalita mo, yun ang gagawin mo. Ngayon, ano pa ang mga dapat nating maintindihan dun sa diwa na yun mga kapatid, na ang paggawa dapat sa salita at sa gawa. Kung ano yung sinalita mo, yun ang gagawin mo. Gayon ang inyong salitain at gayon ang inyong gawin. O, pakinggan ninyo 7, halimbawa, 22 ng gawa. Ito po ang sinasabi. Pakinggan ninyo mga kapatid sa gawa 7 at 22. 7 at 22. At tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo, at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Yun, pag guro ka mga kapatid, dapat kang guro dahil si Moises guro yan. Gurong sugo yan ng panahon niya. Propeta, guro, si Moises. Si Moises, como siya po ay tinuruan sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo, may kapangyarihan siya sa kanyang mga salita at mga nung panahon nga, tinuruan siya, lalabas nun, tinuruan pa siya ng Diyos. Tinuruan pa siya, talagang makapangyarihan na yun sa salita at sa gawa. Makapangyarihan yun, si Moises. Kung ano yung sinabi niya sa mga Israelita na kinakausap niya, ganun din, si Moises makapangyarihan sa salita, makapangyarihan din siya sa gawa. Isang example yun ng isang guro. Makapangyarihan ang guro sa salita, makapangyarihan din siya sa gawa. May kakayanan siyang magpigil ng kanyang dila, ng kanyang bibig, may kakayanan din siyang magpigil ng kanyang katawan. Yan ang perfect na guro. Maganda yun mga kapatid. Napakagandang mamit yun Napakagandang goal yun sa isang nagnanasang maging guro ng kautusan. Kasi merong nagnanasang maging guro ng kautusan, nagnanasang maging guro, hindi naman nila nalalaman. Hindi masamang magnasa. No? Hindi masamang magnasa, maging guro ka. Hindi masamang magnasa na maging guro ka. Kaya lang, sa pagnanasa mo, dapat yung pagnanasang galing sa Diyos. Kasi ang sabi sa Biblia, ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa paggawa at sa pagnanasa. Kailangan yung pagnanasa mo na yon kasang-ayon ng kalooban ng Diyos. Nagnasa kang maging guro. Nagnasa kang maging guro. Abay, dapat yung pagnanasa na yun, may inspired yun ng Holy Spirit. Inspired yun ng Diyos. Galing sa Diyos, kalooban ng Diyos, yung pagiging guro, mga kapatid. Kasi pag hindi mo mamimit yung requirements, hindi ka marunong magpigil, hindi tayo marunong magpigil ng ating pagsasalita, hindi tayo marunong magpigil ng ating mga katawan. Ang tendency po nun, hindi ka pwedeng maging guro, hindi tayo pwedeng maging guro, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin po ni Santiago ron doon sa kanyang talatang doon sa kanyang mga sinulat, doon sa mga talatang nakita natin mga kapatid. Yun ang gustong iparating po ni Santiago sa kanila. Huwag maging guro ang marami sa inyo mga kapatid. Huwag kayong maging guro, sabi niya. Yun ngayon, tingnan naman natin yung Roma 15:18. Pakinggan nyo mga kapatid sa Roma 15 at 18. Itong ating mababasa. 15 at 18. Sapagkat hindi ako nangangahas magsalita ng anumang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga hintil,
sa salita at sa gawa. O yun. So ang pagtalima po sa Diyos, pagtalima sa Diyos sa salita at sa gawa. Laging ganun, laging magkaakibat po yun mga kapatid. E guro ka, kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung ipinangangaral mo, kung ano yung sinasalita mo, dapat ganun din ang gawin mo kapag ikaw ay gagawa. Yung sinabi mo, dapat gawin mo. E guro ka, sabi mo, huwag kang mangangalon niya. E guro ka, nagsasalita ka, pinangangaral mo yun, sinasabi mo yun, tinuturo mo yun, instructor ka, guro ka eh. Sinasabi mo yun, dapat yung sinabi mo na yun, dapat sundin mo rin yun. Dapat makita din sa'yo yun. Nagre-reflect din yung salita na yun sa'yo. Yun kasi ang gustong palabasin po ni ni Pablo ay ni Santiago maging makapangyarihan ka dapat sa salita at sa gawa. Yan. Gayon ang ating gawin, gayon din ang ating salitain. Excuse me. Ngayon, hindi ka natitisod sa salita, di pwede ka nang maging guro. Pwede na. Kaya lang yung mga hindi natitisod sa salita, yung hindi nagkakasala sa salita, yung mga nagkakasala sa salita, yung mga natitisod sa salita, huwag dapat maging guro yun mga kapatid. Yun. Guro, instructor. Ngayon, ang pinag-uusapan po doon sa talata mga kapatid, sa pagiging instructor yun ang isang diwa po na sinasabi doon sa chapter 3 ng Santiago. Ang diwa po doon, instructor yon. Ano pang isang gustong iparating sa atin nito na sinasabi ni ni Santiago? Ito, pakinggan natin sa unang Korinto 14 at 3. Unang Korinto 14 at 3. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Yun ang trabaho ng guro. Yun po ang trabaho ng guro mga kapatid. Sa 14:3, ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay at sa ikapangangaral at sa ikaaaliw. Yun ang trabaho ng guro Yun ang kanyang misyon. Mangaral, magpatibay, umaliw, mangaliw ka. Sa English, edification, exhortation, and comfort. Yun ang trabaho ng guro, mga kapatid. Kung nasa sayo yan, pwede kang maging guro. Pero pag wala yung mga ganyang hindi nangyayari sa iyo yan sa pagiging guro mo, ay wag maging guro ang marami sa inyo. Nagsasalita ka, hindi ka nakakapagturo, hindi ka nakakapagpaaliw, hindi ka nakakapagpatibay, hindi ka wala kang natitisod pa yung kapatid sa'yo, natitisod pa yung membro sa'yo, uh, uh, nangihina pa yung miyembro sa'yo, hindi ka pwedeng maging guro. Mga kapatid, yun ang sinasabi po kasi yun ang yun ang trabaho ng isang nagsasalita mangaral, magpatibay, mangaliw, yung nanguhula, yung mga prophesy, speak it unto men to edification. Mga kapatid, yun ang trabaho. Ngayon, ano ngayon ang magiging resulta pag naging guro ka na hindi ka sang-ayon ng kalooban ng Diyos? Ano yung mga nagiging resulta nun mga kapatid? Balikan natin yung Santiago 3:1. Ito na yung resulta. Tinuloy mo na. Sinabihan na nga tayo na huwag tayong maging guro. Sinabihan tayo. Ito na yung magiging resulta pag nagtuloy-tuloy ka pa rin sa na hindi ka karapat-dapat na maging guro. Ito ang nagiging resulta niya mga kapatid. Huwag maging guro ang marami sa inyo mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Gaya ng pinag-aralan natin kanina, sa Greek po wala yung tayo. Wala yung tayo. Tayo'y tatanggap ng mabigat na hatol. Hindi isinama ni Santiago
na siya ay tatanggap ng mabigat na hatol. Kasi ang pagiging guro ni Santiago, 100% guro yan si Santiago. Kasi kapag wala ka sa requirements ng pagiging guro, tatanggap ka talaga ng mabigat na hatol. Pero pag nasa requirements ka ng pagiging guro, parang si Santiago, may karapatan siyang magsabi na gawin ninyo, hindi o ano, di ba? May sinabi siyang ganun Sabi niya na wag sa 1:23 sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. So, ang sabi niya, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. 1:22 po yun mga kapatid. O di ba? Ano ka, nakikinig ka, hindi mo naman din tinutupad, wala rin. Useless lang din. Nagsasalita ka bilang guro, di mo rin tinutupad yung sinasabi mo. Useless lang din, wala ring kwenta. Si Santiago po mga kapatid, may kwenta yun, may kabuluhan yun. Kasi kung ano yung, nagtuturo siya May kapangyarihan yung kanyang mga salita Ito lang, may kapangyarihan ito sa akin. Kung sino man ang magbasa rito na sumasampalataya sa sulat ni James, ni Santiago, may kapangyarihan to sa atin May kapangyarihan to. Tatagos to sa kalooban mo, tatagos to sa puso mo. Mga kapatid, kung gusto mong makasama dun sa mga sinulatan, tatagos talaga sa puso mo yung sulat ni Santiago Huwag kayong maging tagapakinig ng huwag kayong maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. 'Di ba? Nakikinig ka ng salita, nakikinig tayo ng salita. Hindi naman natin tinutupad yung ating pinakikinggan. Dinadaya lang natin ang ating sarili. Ngayon, nagguro ka, nagsasalita ka, yung sinasabi mo, hindi mo rin tinutupad, dinadaya mo rin ang sarili mo. Hindi ka pwedeng maging guro. Pag nagtutuloy-tuloy ka pang maging guro, dinadaya mo ang sarili mo. Ang sabi ni Santiago, tatanggap ang mga taong yaon, tatanggap yon ng lalong mabigat na hatol. Hindi sinama ni Santiago yung sarili niya kasi alam ni Santiago yung ginagawa niya Alam niya ni Santiago yung sinasabi niya Alam niya kung ano yung sinasabi niya, ipinangangaral niya, yun ang nagre-reflect sa pamumuhay ni Santiago. Hindi siya nagtatangi ng tao. Si Santiago, hindi. Wala siyang favoritism, wala siyang discrimination. Ayaw niya, hindi dapat makita sa isang Kristiyano yung diskriminasyon. Bawal yun hindi dapat makita yun sa isang taong sumusunod kay Kristo. Kristiyano ka, may nagdi-discriminate ka, yung mga tinatawag nilang racist, mga racist. Ganun, mga kapatid, bawal yun ginagawa mo, racist ka, tapos nagtuturo ka, dinadaya mo lang ang sarili mo. Ang resulta nun, tatanggap yun ng ganung mga tao ng lalong mabigat na hatol. Kasi kung babasahin natin sa Santiago 4:11, pakinggan ninyo mga kapatid. 4:11 hanggang 12. Sabi, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Tatapat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisa ang nagbibigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Tatapat sino ka na humahatol sa iyong kapatid. Diba? Sa 5:12. Tuloy natin. Talon tayo sa 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay,
mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit at ang lupa ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Hindi pag naging guro ka pala na hindi karapat-dapat, mahuhulog ka talaga sa hatol. Lalong mabigat na hatol. Ganon din sa mga kapatid. Ha? Ganun din, ang guro dapat huwag kang manumpa na huwag niyong ipanumpa kahit ang langit, ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa. Dapat ang inyong oo ay maging oo. Ang inyong hindi ay dapat hindi talaga. Pag sinabi mong oo, oo. Pag sinabi mong hindi, hindi. Kasi merong ganun mga nagguro, nagsasalita, nagkakasala sila sa pagsasalita, natitisod sila sa pagsasalita, minsan nakakatisod nga, no? Nagsasalita, ang oo niya, tapos mamaya, hindi na. Ang hindi niya, mamaya, nagiging oo na. Merong ganun bago ang isip, mga kapatid. Ano? Kailangan, affirm tayo sa ating pananampalataya. Maging may paninindigan tayo pag sinabi mong hindi na ako iinom, ay paanuhan mo na yan. Magtumibay ka dyan. Hindi ka iinom talaga. 'Di ba mga kapatid? Pag sinabi mong ganito, dapat gawin mo 'yun mga kapatid. Kung ano yung 'yun ang gusto kasing iparating ni Santiago sa kanyang sulat sa mga kapatid eh. Pag guro ka, nagkakamali ka sa pagsasalita, nahuhulog ka sa hatol. Yung hatol na 'yun hindi lang basta magaan 'yun eh. May hatol yung magaan eh. Lalong mabigat na hatol. Hindi kasama si Santiago doon. Hindi siya kasama. Sa original manuscript kasi, sa Greek, walang tayo. Walang tayo. Tayo yung mga huhulog sa lalong mabigat na hatol. Walang tayo doon, mga kapatid. Yun ang isang bagay po na dapat nating maintindihan sa pag-aaral po na ito, mga kapatid. Ang tungkol po sa pagiging guro. Kasi yung iba, ang pagiging guro nila na hindi karapat-dapat na nagiging guro, ang nangyayari ganito Roma 2:17. Balikan lang natin muli yung Roma, mga kapatid. 2:17 ng Roma. Ito, 2:17 hanggang 24. Ngunit ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nagsasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos at nakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhas ay tinuruan ka ng kautusan at nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman, tagasaway sa mga di nakaalam, guro ng mga bata, na sa kautusan ay meron kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ng iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangangalo niya, ay nangangalo niya ka. Ikaw na nasusuklap sa mga Diyos-Diyosan, ay nananakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Sapagkat ang pagtuturin tunay na pinakikinabangan, yun na, mga kapatid, ikaw ang nagiging dahil natitisod ang mga hintil sa iyo. Hudyo ka, kasi mga kausap yun, Hudyo ni Santiago ang mga Hudyo kasi pinanggagalingan, sa kanila galing ang kautusan 'Di ba? Yung 10 utos, yung mga palatuntunan ni Moises, yung mga kautusan ni Moises, marami yun More or less ay mga mga nasa more than 600 yun. Kung titingnan mo yung kautusan ni Moises, sa more than 600 yung kautusan na yun. Sa kanila galing yung mga kautusan na yun di dapat ang tagapagturo natin mga Israelita talaga
kung ikaw ay nabubuhay sa panahon nila, ang mga tagapagturo dapat na marami, mga Israelita, kasi sa kanila galing ang kautusan eh. Dapat mga guro na yung mga yan, ang iba niya sa kanila eh. Pero ayaw nga ni Santiago na maging guro yung marami kasi yung iba, ang nangyayari, sumusuway. Ha? Si ano nila, kung ano yung sinasabi nila na wag, sila mismo ang gumagawa. Sila mismo ang sumusuway. Sila mismo ang hindi sumusunod. Sila ang hindi sumusunod, mga kapatid. Hindi dapat maging guro yung mga yon. Kaya hindi lahat mga guro sabi ni Pablo mga kapatid. Yun po ang gustong ituro po ng ano natin. Ngayon, guro ka dapat kung ano yung nakikita mo, nakikita ng miyembro sa iyo, kung anong nakikita ng miyembro sa atin sa pagsasalita, dapat ganun din ang makita nila sa ating mga gawa upang wag tayong mahulog sa paghatol. Ngayon, ano ka na, guro ka na, nasayo, nakakapit na sa'yo talagang guro. Ano ka na, instructor ka na talaga ng kautusan. Instructor ka na ng kautusan ni Kristo. Ano yun, tapos nakikita sa gawa mo. Perfect yung ganong mga tao, mga kapatid. Perfect man yun. May kakayanan din. May kakayahan o may kapangyarihan din. May yung mga ganong guro na perfect. Perfect man ang tawag po ni Santiago doon sa ganong mga guro. Perfect man ang tawag yon. Yung mga ganong mga guro na nakakapagpigil sila sa kanilang pagsasalita, napipigilan din nila yung kanilang mga katawan. Marunong silang magpigil sa pagsasalita at sa pagpipigil sa katawan. Yun. Ano sila, mapagpigil sila. Hindi sila, slow to anger sila. Basahin nga natin yon mga kapatid. Slow to anger. Meron kasi hindi, galit agad eh. Ito, sa Santiago 1:19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Di ba? Slow to anger 'yon kasi kaya niyang pigilan yung kanyang kasi ang galit ng tao, ang sabi ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. So itong guro na ito, pag nagsalita ito, hindi ito magagalitin. Nagagalit din siya, kaya lang slow to anger siya. Ibig sabihin, napipigilan niya yung kanyang galit. Napipigilan niya yung kanyang nararamdaman sa kalooban. Meron akong kakilala, laging galit. Di ba meron ganong artista? Pag nagsalita, galit. Pag nagagawa, galit. Laging pang galit. Magagalitin. Mumurahin ka pa ng mumurahin. Yun. Di ba? Tapos nagtuturo na ganito, ganito. Ang pagtuturo naman niya, hindi rin naman nagre-reflect sa kanyang pamumuhay. Sa kanyang itinuturo. Hindi pwedeng maging guro yun. Tatanggap yun ng lalong mabigat na hatol. Hindi isinama ni Santiago po, mga kapatid, yung sarili niya. Wala sa original manuscript. Yung we. Wala yun. Wala. Hindi niya isinama sa kanyang sarili. Ang kanyang sarili natatanggap ng mabigat na hatol. Kasi kilala na ni Santiago yung sarili niya. Alam niya, perfect na siya. Perfect man siya. Alam niya yun sa sarili niya. Marunong siyang magpigil. Kung ano yung sinasabi niya na huwag kang mangangalo niya, hindi ginagawa ni Santiago yung mangangalo niya siya. Kung sinabi na huwag kang papatay, ginagawa niya yun. Kung ano yung sinasabi niya, nakikita at nagre-reflect sa pamumuhay niya yun. Guro talaga si Santiago. At yun, hindi nagkakamali yun sa pagtuturo. Si Santiago, hindi nagkakamali yun ng pagsasalita. Walang maling itinuro yun, mga kapatid. Kaya talagang guro yun Si Santiago po na alipin ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Yung Santiago na to, hindi nagkamali kailanman ang guro yan. Alipin ng Diyos yan alipin ni Kristo yan. Direktang nakakausap ni Kristo yung mga yan Noong panahon nagkatawang tao si Kristo direktang nakakausap ang mga alagad nung una, direktang nakakausap ng kapwa nila mga apostol.
na mga guro. Ang mga apostol, mga guro yang mga yan eh. Eh yung mga yan, pag nagsalita yung mga yan, pagdating sa pagtuturo, pagdating sa pangangaral, wala kang makikitang ano dyan, maling turo sa kanila. Sige nga, maghanap ta kayo mga kapatid. Ano? Maghanap kayo ng talata na nagturo ng mali si Apostol Pablo, nagturo ng mali si Pedro, pagkatapos na sila'y isugo ng ating Panginoong Kristo. Hanap kayo ng talata, yung nakasulat, ano, hanap po kayo. Ako, wala ka talaga akong makita. Naghanap kasi ako eh, pinipilit po namin maghanap eh. Tinangan natin kung may itinurong mali si Pablo, si Pedro, si Santiago, si Juan, may tinuro pagkatapos na sila isugo. Tinutukoy po natin yung after na sila isugo, ano, and then nangangaral na sila, nagtuturo na sila, mga kapatid. At ang ipinangangaral nila, maari, makakita ka ng mga mali sa kanilang mga paggawa. Gaya ni Pedro, sa Galacia, may mali siyang ginawa eh. May ginawa si Pedro doon, di sinaway naman siya ni Pablo. Nararapat kang hatulan, sabi sa Tagalog, ano? Sa English, i-blame ka dapat. You need to be blamed. Ganun ang sinaway siya. Pero di naman nagtanim ng sama ng loob si Pedro kay Pablo eh. Dahil karapat dapat yun, inaamin naman ni Pedro nagkamali siya. Tsak yun, walang mang nakasulat na ganun. Naamin niya yun, mali siya ron. Pero wala tayong makikita na kailanman nagturo sila ng mali eh. Nagturo sila nila ng mali. 'Di ba? Tsaka isang beses na naman nakasulat yung pagkakamali ni Pedro na yun na sinaway siya ni Pablo. May mga pagkakamali pa si Pedro nung una, gaya ng dininay niya ang ating Panginoong Kristo. Tama ba yan? Dininay ang ating Panginoong Kristo. Pero isang beses nang nangyari yung pagdidinay eh. At yung nagkamali siya dun sa panahon ni Apostol Pablo, isang beses lang din naman ang nakasulat yun eh. Hindi si Pedro hindi siya, ang tawag nila doon eh, tuloy-tuloy sa paggawa ng mali. Hindi ganoon ang mga apostol. Kasi mga tao rin yan nagkakasala rin eh. Pero kung tuloy-tuloy na pagkakamali, tuloy-tuloy ka na, tuloy-tuloy ang paglalasing, tuloy-tuloy ang pagsusugal, lagi-lagi nagsusugal, iba na yun. Eh talagang makasalanan ka nun, masamang tao na yan, ang tawag ng Biblia doon, makasalanan ka na nun. Lalo na sinasadya mo na. Di ba? Pero yung mga apostol minsan nagkamali sa kanilang buhay. Di nagkamali kahit na sila'y naturuan na ni Kristo. Sila'y nagkamali sa paggawa. Pero pagdating sa pagtuturo, wala akong mabasa na verbatim na may sinulat si Pedro, mali. Mali ang sulat niya eh. Na turo. Si Pablo may sinulat na mali, na turo, na aral. Wala eh. Si Mateo, ganun din. Wala ako si Santiago, wala eh. Si Judas, wala. Lahat ng mga isinulat nila na turo, na aral, walang mali eh. Wala akong mabasa. Kahit yung mga propeta na si Jeremias eh, si Isaias, wala akong na pagkatapos silang utusan o isugo, eh, kung ano yung mga pinagsasabi nila ay mali-mali. Ganun po mga kapatid. Kasi ang tunay na guro, perfect man yun. Perfect na guro yun. Gaya ng mga apostol. Walang itinuro po, di nagkakasala yun sa pagtuturo. Hindi po. Bagaman may possibility na sila rin ay magkamali sa pagsasalita o sa pagtuturo. Kasi sabi ni Apostol Pablo, kahimat kami. Tao din kasi sila eh. Kahimat kami mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinangangaral, matakwil. Di ba? Ibig sabihin, may possibility talaga sila. Kasi tao rin sila, pwede silang magkamali. Pero sa kabila nung sinabi ni Apostol Pablo na yon, wala ka mababasa na sila eh. Nagturo ng mali. Wala, mga kapatid. Wala tayong mababasa. Bagaman may possibility, pero kung titingnan mo yung kasaysayan simula sa umpisa hanggang sa katapusan, hanggang sa mga nagsulat sila, wala kang mababasa na nagturo kailanman ng mali. Si Pedro,
si Pablo, etc., etc. Wala po nun. Kasi mga perfect silang mga guro. Perfect man. Na later on, talagang pati mga katawan nila na nasusupil nila. Si Pablo, di ba? Sinusupil niya ang kanyang laman. Sinusupil niya. O, ganun mga kapatid. Yung mga ganong mga guro, pwedeng maging guro yun mga kapatid. Yun ang dapat na maintindihan natin sa sulat ni Santiago. Kasi, kaya alam nyo ba kung bakit ang isang dahilan, kung bakit nahuhulog sa mabigat na hatol ang isang guro na hindi karapat-dapat na maging guro. Alam nyo ang isang dahilan. Basahin natin mga kapatid dito sa konti na lang to, mga ilang talata na lang. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ito sabi niya, sa 4:16 ng unang Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Si Timoteo po guro, si Pablo din guro. Manatili ka sa mga bagay ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ako, yung delikado po pala mga kapatid. Ito, nagsisikap kami na gawin ito eh. Nagsisikap kami na gawin ito mga kapatid. Yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Darating kasi ang panahon, mamamatay si Apostol Pablo, mamamatay ang ibang mga apostol. So si Timoteo, bata pa ito eh. Di ba? Matitira siya. Pag wala ng mga apostol ng mga tagapagturo niya, hindi siya maiiwan. Tama? Kaya ang payo, ang exhortation ni Pablo, mag-ingat ka sa iyong turo. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ang hatol pala mga kapatid, may kinalaman sa kaligtasan ng isang tao. Yung pagsasalita per se. Sabi nga ni Kristo, di ba? Sa salita mo, hahatulan ka. Sa salita mo, magiging banal ka. Sabi ng ating Panginoong Kristo. So pag nagtuturo ka, magiging banal ka. Sa pagtuturo mo, hahatulan ka. Kasi yung pagsasalita, pagtuturo, pagsasalita yun. So, tama yung sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na sa paggawa nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo. So kung ikaw pala ay guro, nag-iingat ka sa pagtuturo mo, sa pagsasalita mo, dalawa ang pwede mong mapuntahan. Mahulog ka sa hatol or maging banal ka. Mabuti ka namang guro. Maayos ka naman, okay ka naman, gaya ni Santiago, gaya ni Pablo, maayos kang guro. Hindi naman sila nagkakamali sa pagtuturo. Wala silang aral na itinurong mali. Lahat naman tama. Dahil sabi ni Pablo, ang aming iniaral, hindi sa kamalian, ni sa pagdaraya. Sabi ni Pedro, surer word of prophecy. Yung mga pinagsasabi nila, mga sigurado yun eh. Galing kay Kristo yun eh. Sigurado yun. Ngayon, si Timoteo, ang utos sa kanya, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Bakit? Kasi sa paggawa mo nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo. Kapag nagtuturo ka pala, isa yun sa mga dahilan para maligtas ka. So nakasalalay rin pala sa atin, sa sarili natin para tayo ay maligtas. Kung nag-iingat ka sa iyong pagtuturo, pero hindi lang yun.
Maaaring sabihin ng iba, okay lang kung ikaw lang, kausap mo sarili mo, ikaw lang ang nililigaw mo sarili mo, ikaw lang din. Ikaw lang dumadaya sa sarili mo. Pero masama yun, ikaw na nga yun eh. Ba, ikaw na nga yun eh. Yung sarili mo, daya mo eh, iba pa kaya, hindi mo madaya. Di ba? Ibig sabihin, ikaw sa sarili mo, pag hindi ka nagturo, pag hindi ka nag-iingat sa pagtuturo o sa pagsasalita, mapapahamak ka. May nakikinig. Itinatawid mo yung ipinangangaral mo. Kung ang pinangangaral mo mali, ang ipinangangaral mo hindi katanggap-tanggap, pinanggagalingan ng duda, hindi galing sa mga apostol. Yung mga nakikinig sa'yo, hindi maliligtas yun. Hindi maliligtas yun. Yung mga nagsisipakinig sa'yo, bakit hindi sila maliligtas? Napapahamak din sila. Kasi nakinig sa mali mo eh. Nakinig sa mali mo. Kasi yung sinabi mong mali, gagawin din nila sa kanilang kalooban yun eh. Parang ganito. Ang sabi, uh, kasi may darating ang panahon, sabi ni Kristo, iisipin nila na naglilingkod sila sa Panginoon eh, pag pumapatay sila eh. Tinuturo mong pumatay, alang-alang kay Kristo. Mali yun. Mali yun. Siyempre, magre-reflect sa mga kapatid yun, sa mga nakikinig sa iyo yun. Mahuhulog din sa hatol yung mga nakikinig sa iyo dahil susundin din nila yung sinasabi mo. Mali ang sinasabi mo eh. Ikaw naman ngayon, lalong malaking hatol lang mangyayari sa iyo, greater condemnation. Malaki dahil hindi ka na, pinahamak mo na yung sarili mo, ipinahamak mo pa yung marami. O, di ba? Palagay nyo kaya, hindi mabigat ang maring sabihin nyo, okay lang kung ikaw lang mag-isa, ikaw na lang. Pero hindi, kahit ikaw nga lang mag-isa eh. Malaking kasalanan na yun eh. Walang nakikinig sa'yo, ikaw lang mag-isa. Mali-mali ka pa. Di ba? Naiintindihan nyo sana mga kapatid yung ibig sabihin ng mga apostol, ng mga lingkod ng Diyos ng una, sa kanilang mga sulat. Kaya may mabigat na hatol dun sa mga yan nagguguro-guruan, mga kapatid. Ano? May mabigat na hatol sa atin pag nagguguro-guruan tayo. Nangangaral tayo, mali-mali ang mga sinasabi natin. Mabigat ang hatol eh. Kasi may mga makikinig sa atin eh. May makikinig sa'yo. Ang iba hindi nag-iingat. Hindi nag-iingat. Itong sinasabi naman namin, mga kapatid, hindi naman mali ito eh. Alam ko naman sa budhi ninyo, wag narinig ninyo ito, tama naman to dahil hindi naman interpretation namin ito. O, di ba? Kayo nga, sige nga, isipin ninyo, mali ba yung sabihin namin na nangangaral ka tapos ang ipinangangaral mo, hindi mo isinapamumuhay. Tapos yung ipinangangaral mo, mali. Di ba? May mali ba dun sa mga sinabi namin? O, di ba? Kayo na lang humatol nun, mga kapatid. Hindi na, siyempre, pag kami tatanungin ninyo, walang mali dun sa sinabi namin dahil sinabi ng mga apostol yun eh. Wala naman kaming interpretation sa sarili namin. Ang kahulugan, andun naman, binasa naman po natin. Di ba? Meron kasi hindi nag-iingat talaga sa pagtuturo. Hindi nag-iingat sa mag-ingat ka sa iyong sarili, mag-ingat ka sa iyong turo. Sa paggawa mo na ito, ililigtas mo sarili mo at pati ng mga nakikinig sa iyo. Kaya lalong may mabigat na hatol kasi may nakapakinig na eh. May naniwala sa iyo eh. Ang bulag, pag inakay niya, kapwa niya bulag. Kapwa sila mahuhulog sa hukay, mga kapatid. Yun ang consequence nung mga bagay na yun na may maling guro at may mga maling nakikinig dun sa maling guro, mga kapatid. Tingnan mo yung isang mabigat na hatol.
22 ng Apokalipsis 18 hanggang 19, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. O, hatol yun. At kung ang ito pa isa hatol, at kung ang sino man may alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. May hatol na po mga kapatid. Pag hindi natin na-meet ang requirements ng pagiging instructor or ng pagiging guro. Ngayon, kung di mo naman sigurado sa pagsasalita mo, huwag mo na lang sabihin. Okay, tahimik ka na lang magsalita. E pag hindi ka pa nagsalita, o baka may tendency maligtas ka pa. Mga kapatid, di ba? Walang matitisod. Sarili mo, di mo matitisod eh. Hindi ka sigurado sa sinasabi mo eh. Dapat gayahin natin ang mga apostol. Gayahin natin ang mga lingkod ng Diyos kung paano sila nag-share or nagbahagi ng mga salita ng Diyos sa kakapwa-tao nila. Ganun dapat ang gayahin natin mga kapatid. Kung paanong itinuro nila ang salita na walang daya, dapat ganun din ang iparating natin mga kapatid sa mga nakikinig sa atin. Dapat ganun mga kapatid yung dapat nating maintindihan. Kasi kapag hindi natin ginawa yon, lalong mabigat ang hatol, di ba? Nabasa na natin. Alisin mo yung dagdagan mo yung salita ng Diyos, di mali ka na doon. Inalis mo pa yung salita ng Diyos, di mali ka na naman doon. Ano ang hatol? Aalisin ka ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal. Di wala tayong bahagi doon mga kapatid. Hindi tayo makakaano doon. Hindi tayo makakasama doon. Aalisin pa yung bahagi natin. May bahagi ka na sana eh. May bahagi na sana tayo. Eh kung hindi natin na-meet yung pagiging requirements ng tunay na guro, tunay na nangangaral, hindi natin na-meet yun. Kung yung sulat intended sa atin, sa panahon natin ngayon. Ibang pag-aaral na yun, mga kapatid. Ibang pag-aaral na yun. Yun ang mangyayari, nakakatakot yun, mga kapatid. Yun po ang nararamdaman ko talaga. Kaya, minsan, kapag magsasalita ka, hindi mo sigurado yung sinasabi mo, napupupos ka eh. Baka mali ang masabi ko. Baka mamaya mali ang masabi ko. Isa lang itong nakikinig na ito, pero mali pa na sabi ko. Itong isa nito, baka madamay ito. Kawawa, di dalawa na kami. Di ba? Ganun po yun mga kapatid eh. Sa mga sa pagsasalita, damay-damay yan. Damay-damay. O, di para makasigurado ka bago mo sabihin ang isang salita, bago mo salitain. Kasi iba yung panahon natin ngayon eh. Okay sana kung ikaw ay nabuhay sa panahon ng mga apostol. Andyan lang ang mga apostol sa tabi mo. Andyan lang ang mga propeta. Hindi ka maliligaw. Andyan sila sa tabi mo eh. Eh kaso wala sila ngayon dito. Ang nasa atin ito. Ito ang nasa atin, ang Bible, ang mga sulat nila. Ito ang nasa atin. Ito ngayon. Kaya lang, hindi naman natin maiintindihan to. Wala naman sila magpapaliwanag sa atin. Anong gagawin natin? Hihingi tayo ngayon sa Diyos ng tulong. Yun naman, dun sa araw naman na nangangailangan ka, si Santiago din kasi may sabi nun mga kapatid, kung nagkukulang ng karunungan ang sa inyo, humingi siya sa Diyos. Santiago po yun, 1 at 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Yung panahon natin, ito, pwede ito sa panahon natin eh, ito. Kasi ang nakalagay sa Bible, di ba, ibig ng Diyos ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan.
Yung salita na yun, hindi lang naman nagtapos yun sa panahon. Ibig mo sabihin, tapos na yun. Doon lang nangyari yun sa panahon ng mga apostol. Yun ba? Mali naman yun. Nagtuloy-tuloy yun sa bawat henerasyon. Ngayon, pwede bang mangyari yon? Ang gusto ng Diyos, na ibig ng Diyos, ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan? Pwede ba yung panahon natin na yun, i-ano mo yung talata na yun, yung sabi, yung ibig ng Diyos na yun, yung pag-ibig ng Diyos na yun, yung gusto ng Diyos na yun, na ang mga tao ay makaalam ng katotohanan? Pwede ba sa panahon natin ngayon? Pwede. Pwede yun. O ngayon, kung pwede yun, tinatanggap mo na, pwede na, sa'yo, okay na. Paano mo malalaman? Magbabasa ka ngayon. Wala na yung mga apostol eh. Magbabasa ka ngayon, ito lang, magbabasa ka. O, sa pagbabasa mo, yun lang ba? Para matuto ka? Hindi. Hihingi ka ng tulong talaga sa Diyos. Didirekta ka sa Diyos. Didirekta ka. Pwede kasi tayong magdirekta eh. Ang sabi kasi ni Santiago dun sa mga Israelita, wala naman siyang sinabi na pumunta kayo sa akin. Magtanong kayo sa akin, tutulong kayo. Bagaman may pagkakataong ganun, ano? Pwede naman, kung nandiyan naman sila sa harapan mo, pwede ka naman magtanong, tuturuan ka nila. Pero halimbawa sa panahong wala, kasi walang magtuturo sa'yo. Walang sulat lang ang nakarating sa'yo. Di ba basahin mo yung sulat, matuturuan ka na ng sulat, makakapagpadunong na sa'yo yun. Pero may mga bagay doon, hindi mo naman din maiintindihan. May magtuturo sa'yo, ang Diyos. Dumirekta tayo sa Diyos. Pwede naman yun. Pwede naman yun. Di ba? Ang pagdirekta sa inyo, nagkukulang baga ng karunungan ng sino man sa inyo. Humingi sa Diyos. Pwede ka naman palang humingi sa Diyos eh. Pwede naman. Nag-iisa ka lang. Gusto mong maunawaan yung salita na sinasabi ng Diyos. Luhod ka. Kailang may requirements yun. Yung paghingi. Kasi, paghihingi ka, wala ka rin pananampalataya, nag-aalinlangan ka rin lang. Hindi rin ibibigay sa iyo ng Diyos, may masama kang intensyon. Hindi rin ibibigay sa atin ng Diyos yun, mga kapatid. Hindi ibibigay. Pero kapag namimit natin yung mga kalooban ng Diyos, nagsisikap tayong makasunod sa Diyos, mahalin yung Diyos, mahalin yung mga ating mga kapwa-tao, mga mahal natin sa buhay, mga kaaway natin, minamahal natin. Humingi ka sa Diyos, kapatid. Humingi ka. Ang sabi ng Biblia, kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. Kung ibig ng Diyos ang lahat ng mga tao, nang una, makaalam ng katotohanan at mga ligtas sa panahon ng mga apostol, tuloy-tuloy yun hanggang sa panahon natin. Pwedeng ibig pa rin ng Diyos yun. Para makaalam ka ng katotohanan, humingi ka sa Diyos. Hindi siya nanunumbat. As long na yung kondisyon, mamit mo. Huwag kang mag-aalinlangan, wala kang masamang intensyon, wala kang intensyong manligaw ng kapwa mo. Ibibigay sa iyo ng Diyos yun, mga kapatid. Ibibigay yun ng Diyos. May awa palagi ang Diyos sa bawat panahon. Dahil ibig ng Diyos ang lahat makaalam ng katotohanan. Gusto mong makaalam ng katotohanan, alam naman, hindi ibigay, alam naman dun sa panahon lang ng mga apostol nagtapos yun. Hindi na nagtuloy-tuloy yung ibig ng Diyos na yun. Sa panahon lang ng mga apostol, tapos na yun. Hindi. Sa bawat henerasyon yun na merong mga tao na magtutuloy-tuloy. Gusto ng Diyos, ibig ng Diyos ang lahat ng tao'y makaalam ng katotohanan. Kailangan lang ma-meet natin para malaman natin ang katotohanan. Yung sinasabi po ng kasulatan. Anong oras na? 3 minutes na lang pala, mga kapatid. Yun po ang gusto naming i-share po sa inyo, ang mga dahilan. Ang mga dahilan. Nawala. Sorry, we're having trouble playing this video. Pasensya na kayo, mga kapatid, kung nawala. Salamat sa Diyos at salamat sa ating Panginoong Kristo na makapag-share po kami sa inyo ng mga bagay na ito. Sa Ama
at sa ating Panginoong Kristo ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakilan-kilan. Salamat po sa Diyos at magandang gabi po. God bless you all.